Hi everyone, welcome back again to another video. Yes, this is MJ. Not tomorrow, not yesterday, but today. Yes, I'm back again. So, susundan ko na yung aking previous vlog na cost of living in Thailand. And this vlog, guys, paano mag-apply ngayon sa Thailand? Kasi ang dami pa rin talaga nagtatanong ano yung mga requirements, paano mag-apply sa Thailand, paano ba yung proseso. Umpisahan na natin yung vlog na ito. First is, of course, ano yung mga requirements papuntang Thailand? Kung kailangan mo i-prepare, of course, yung passport mo. And kailangan mo ng BFA apostille documents. I think pag university graduate ka or wala na pong CAV, okay? Yung school po ninyo ang bibigay ng CAV. Yung CAV kasi pag hindi siya state university or university, kailangan mo pa pumunta ng CHED para sa iyong CAV. So, kailangan mo yun siya ipa-apostille sa DFA, Department of Foreign Affairs, na malapit sa inyo. Pa-apostille po ninyo, ipa-authenticate yung documents nyo, yung school documents, especially yung TUR and yung diploma mo. For of course, authentic certified ka talaga na graduate ng 4-year course na yan. So, yun po ang main talaga na requirements mag-apply sa Thailand. Teacher MJ, ano ba yung next after niyan? Of course, kailangan mo nang maghanap ng employer mo. So, sa paghahanap ng employer mo, merong proseso. Una, magda-direct hire, kumbaga, or mag-agency ka. So, two ways. Magda-direct hire ka or mag-agency ka. So, yung direct hire, guys, applicable lang siya if merong school, if nasa Philippines ka pa, guys, ha? If merong school na kukuha sa'yo or mag-process ng documents mo habang nasa Philippines ka pa. Next, yung agency. Yung agency, wala po dyan sa Philippines. Kailangan mo pong pumunta ng Thailand para makahanap ng agency or pwede ding both, yung dalawa. Yung school na walang agency at yung agency. Yung agency po ay may mga schools under ng agency, may mga schools yan siya. So, pag-apply ka ng agency, may mga schools na under sa agency, sila yung maghahanap ng school for you. While yung direct hire, one school yung applyan ninyo. So, yun po ang main talaga na process para magkaroon ka ng job, of course, dito sa Thailand. Saan ba makahanap ng mga job offers? So, guys, first, pwede ka makahanap sa website, pwedeng adjarn.com, JobsDC, what else, Crew Teacher, teachingthailand.com. So, yun yung mga websites. Next, of course, meron kang mag-direct sa school. So, maghanap ka ng school or pwede kang sa mga friends mo, if may kilala ka dito sa Thailand, pwede kang mag-ask if may mga school ba silang alam. So, saan ka makahanap ng mga direct na mga schools? So, pwede kang mag-join sa mga free groups ng mga Filipinos dito sa Thailand. Pwedeng Filipino Community in Thailand, SWD Thailand, Teaching in Thailand. So, yung mga groups, FB groups na meron dito sa Thailand. So, may mag-post sila doon ng mga job offers, hirings doon. So, take note, guys, sa pag-a-apply, huwag na po kayo maging choosy. If kasi ang Thailand ay napakalawak, malaki ang Thailand. Huwag na po kayo sa Bangkok lang kasi hindi lang umiikot sa Bangkok yung mga job hiring sa mga provinces. Kumbaga pa, magtiis muna kayo. Huwag kayong maging choosy. Tapos huwag nyo sabihin na wala kayong trabaho, wala kayong work. Kasi huwag kayong, in short, dapat huwag kayong maging maarte. So ako, hindi ako sa Bangkok talaga. Sa next city ako. So dapat, guys, sa pag-apply sa abroad, huwag tayong maging choosy. Ayun lang talaga ang comment ko. So yun yung mga FB groups or website na pwede nyong applyan. Teacher MJ, meron na po ko niya. Naka-apply na po ako. Natanggap na po ako. Ano pong next? Meron na po akong passport. Meron akong authenticated na naka-DFA na po ako. Ano po yung next, Teacher MJ? So, of course, i-contact mo yung school mo or yung employer mo na i-process yung documents mo. Mag-walk-in ka ba dito? Pupunta ka dito? Thailand na naka-tourist ka? Or gusto mong mag-process ng documents mo sa Philippines? Safe, of course, yung mas safer talaga, yung ipaprocess mo yung documents mo sa Philippines. Kasi, of course, pag aalis ka ng Thailand, Philippines, I mean, so pwede mong i-process yung documents mo sa Philippines, Thai Embassy sa Makati. So, nakaprocess ako before, habang na-lockdown ako sa Philippines. So, nakaprocess ako dyan dati sa Thai Embassy, Manila. Masyadong hassle, as long as kompleto yung mga documents mo na galing sa school. Teacher MJ, ano ba yung mga kailangan na kukunin ko sa school or sa employer ko para ma-accept yung application ko for non-bid visa? So, of course, kailangan ng school contract, ang dami. So, yung school, yung employer mo lang makakaalam yan. Kung ano yung mga requirements na ipapasa mo sa embassy for your non-B visa. So, kailangan mo talagang
makakuha ng non-visa para makaalis ka ng Philippines. And after that, tuloy-tuloy na yan, ipaprocess mo na yung PVA, meron kang i-comply doon ng mga requirements. Pag-uusapan natin next time kasi ang dami. Hindi masyadong marami. Kasi ako pumunta na talaga ako dito ng Thailand as tourist. Then, luckily na-hired ako. Ang kapatid ko naman sa Philippines siya. Nag-process ng documents niya. Pag alis niya ng Thailand, ay meron na talaga siyang non-visa. Nakabisa na talaga siya. So, maraming ways talaga guys, no? Na makapag-apply ka dito sa Thailand. So, ako, nag-tourist ako before. Yung kapatid ko, meron akong vlog dyan sa kapatid ko before. Nag-process siya ng documents niya sa Philippines as non-visa. OFW siya. Alis siya sa Philippines. Ayun. If may mga questions kayo guys, don't hesitate na i-comment down below guys ha, sa ating comment box. If you have any suggestions for our next vlog, don't hesitate din na mag-comment down below for your suggestion. And yes, that's it for tonight. And yes, see you again to my next vlog. Bye!